Mabuti naman bumalik ka na para magbantay sa kanya. Aalis muna ako, susunduin ko yung anak namin. Ganda mo naman. Excuse me? Pasensya ka na sa akin kung tinitingnan kita ng ganito, pero sa totoo lang, ngayon pa lang ako nakakita ng babaeng kasing ganda mo, bis. Ang galing mo mambola. Eh, hindi kita binabola. Inaamin ko na mahilig ako sa magagandang babae. Hindi ko itinatanggi yun. Pero konti lang ang mga babaeng talagang hinahangaan ko ng todo. Wow, napaka-flattering naman nun. Pero sa totoo lang, hindi ko talaga alam na ganun ako kaganda. Pero imposible yun. Napakaganda mong babae. Totoo yun. Sige, para hindi ka masyado mahiya, buti pa tanungin kita. Guest ka rin ba dito sa hotel? Oo, narito ako para magbakasyon ng ilang araw kasama ang tita ko. Kung ganun sinaswerte ako. Pwede bang mag-dinner tayo ng tita mo mamaya? Pag tinanggap mo, malaking karangalan yun para sa akin. Ano sa tingin mo? Pumapayag ka na bang samahan akong mag-dinner mamaya? Hindi ko alam eh. Bakit parang ang tagal naman yata niya magkamalay? Wala pa rin po siyang malay hanggang ngayon dahil may epekto pa yung pampatulog sa kanya. Kailangan niya po kasi talaga yun. Para ba hindi siya masaktan? Opo, gano'n na nga po. Isang bala ba naman ang tumagos sa ulo niya. At isa pa, dalawang magkasunod na operasyon po ang pinagdaanan niya. At sigurado masakit yun. Nakakaawa naman siya. Hanggang kailan ba siya magtitiis ng sakit na yan? Sa tingin ko po mga ilang oras na lang po ang epekto ng pampatulog. Paggising niya, sigurado mas okay na siya. Kaya huwag na kayo mag-alala. Ang totoo, hindi ko alam. Ayoko kasing isipin mo na kagaya rin ako ng ibang babae dyan na cheap at napakadali lang makuha. Ito naman, huwag ka naman ganyan. Hindi ako nag-iisip ng ganyan para sa kahit na sinong babae. Sa unang tingin pala sa'yo, alam ko nang mahilin ka, may mataas na pinag-aralan, at nagmula sa isang magandang pamilya. Talaga? Ang galing mo palang tumingin. Totoo yun. Nagmula ako sa isa sa pinakamayamang pamilya sa lungsod ng Mexico. So tama nga ako. Hindi talaga ako pwede magkamali. Kaya sana naman, tanggapin mo na yung imbitasyon ko sa'yo na makasama ka mag-dinner mamayang gabi. Huwag mo akong tanggihan. Hindi ko kasi alam kung papayag ba yung tita ko kahit pa sabihin kong napaka-gentleman mo. Kung ganun nakapanghihinayang naman. Pero, subukan mo pa rin makapagpaalam sa kanya. Siguro naman, pagbibigyan mo na ako sa maliit na papor na yun. Hindi ko alam. Basta tingnan na lang natin. Marichuy, kumusta na pakiramdam mo? Parang ang sakit ng mata ko. Parang ang bigat ng mga mata ko. Mawawala rin yan unti-unti. Ang mahalaga, wala ka na sa peligro. Si Juanito, yung anak ko. Nasaan na siya? Nag-aalala ako. Huwag ka mag-alala, Marichuy. Karga-karga ko ang anak mo. Ibigay niyo siya sa akin. Juanito. Narito siya. Gusto mo na bang mayakap agad ang anak mo? Binihisan siya ng maganda ni Candelaria para matuwa kapag nakita mo siya. Eto, iliga ko na siya sa tabi mo. Hindi ko siya makita. Nasaan siya? Nasaan ang anak ko? Bakit wala akong makita? Wala akong makita, Mama. Mama! Bakit wala akong makita? Bakit ang dilim? Marichuy. Hindi, buksan yung ilaw!